Chapter 21. Tanging tunog lang ng dark target ang maririnig sa loob ng basement. Kasama ko ang aking mga tauhan habang nagtatarget. Boss, baka sobrang saya natin ngayon ah. Loko naman ni Richie ang aking bagong tauhan at lumapit pa to sa akin. Nakangiti pa na pala ako habang patuloy ang ginagawang pag-target. Boss, pwede ko bang ligawin yung kapatid niyong masungit? I automatically look at Richie. It scratches, he said, but respond. Medyo lumayo sa akin si Richie. Eat a lot of bullets first before mo ligawan ng kapatid ko. I answer him. Richie scratched his head even more. Akala ko susuko na ang loko pero lumapit pa sa akin. Isabak niya na ako boss basta liligawan ko ang kapatid mo kapag nakauwi na ako ng buhay. Nagmamadaling suggestion niya sa akin. Ang loko and my forehead furrowed. Nagtawanan na rin ang iba kong mga tauhan. Hoy! Spoiled na anak ni Gobernador. Sa tingin mo ba sasagutin ka ni Dina? Asar naman ni Alvin. Yeah, I feel like she likes me too. Pangiti-ngiti pa na sabi nito. Si boss makakalaban mo kapag itinuloy mo yan. Hindi ko lang alam kung saan ka pupulutin. Tumatawa-tawang sabi ni Alvin. Tinapos ko ng pag-target at umupo sa aking table. Give me 300 push-ups. I ordered Richie. Narinig ko tawanan nilang lahat. Yan tuloy na pala mo. Huwag mo kasing tataluhin ang kapatid ni boss. Asar nilang lahat kay Richie. Agad naman tong lumapit sa akin at sumaludo pa. Yes boss, agad na ginawa ang utos ko. Hinayaan ko na lang to sa pag-push up at tinutusan ko si Alvin at tingnan niya to hanggang sa matapos. Lumabas ako sa basement para kausapin ang bisita ko. May kinausap na ako about sa kasal namin ni Maricel. Finally, Maricel accepted my offer to marry me. Nakasalubong ko si Manang. Boss, may bisita po kayo nasa sala? Salubong kagad sa akin ni Manang. Yes, I know. Kanina ko pa hinihintay yung wedding planner para sa kasal namin ni Maricel. Nadatnan ko to nakaupo habang umiinom ng juice. Tumayo kagad to na makita ako. I'm here sir to talk about your wedding. Agad na sabi nito at pinaupo ko naman nito. Tinawag ko si Manang para pababain si Maricel. I want Maricel all to suggest what she wants for the wedding. Just a few moments later, I saw her down the stairs. Ang ganda po ng bride niyo, sir. Pasimpleng sabi ng wedding planner. Na makalapit si Maricel, agad kong hinapit sa kanyang bewang. Hello ma'am, ako nga pala si Jez, ang mag-organize ng wedding niyo. Pakilala nito kay Maricel. Maricel paid her respect. Ay Maricel, pakilala ni Maricel and they smiled each other. Pinag-usapan na namin ng lahat. May isang plano about sa wedding pero bigla na lang nagsalita si Maricel. But I will not marry him. After all we discussed the plan, now she will just say that she will not marry me? Hindi ako makapaniwala. I was stunned. I couldn't believe that Maricel would say that. After she agreed to marry me, that's all she would say to the wedding planner in front of us today? Walang salita na iniwan niya kami sa sala. Natulala ako at ganun din ang wedding planner na nakaharap ko ngayon. Hindi ko akalaing magagawa akong ipahiya ngayon ni Maricel. Pagkatapos ng mahaba naming mga plano, ngayon pa lang niya sasabihin na hindi niya ako pakakasalan. What Maricel said to rack my mind over and over again. Napahiya ako sa harapan ng wedding planner and Maricel embarrassed me. She said she would marry me, but why did she suddenly change her mind? No woman has ever embarrassed me. Isang malakas na pagbato sa baso na puno ng alak. Naikuim kong aking kamao sa tuwing iniisip ko ang nangyari kanina. Gusto lang ba niya akong ipahiya? I have already talked to the wedding planner but in the end, she will just say that she will not marry me. You will regret embarrassing me, Maricel. Sa lakas ng pagkahawak ko sa baso na puno ng alak, persahan na basag yun sa kamay ko. Binato kong muli yun. Nasa bar kami ng mga tauhan ko at hindi ko lang naisip na kaya akong ipahiya ni Maricel. Is she taking revenge on me? Is that the kind of revenge she has? To embarrass me? I gave her everything. Why she can't love me? Well, she'll see what I do to her. Boss, tama na, lasing na kayo. Saway ng tauhan ko at tinawakan niya ang kamay ko. Hindi pa ako lasing at alam ko pang ginagawa ko. That woman will see what I can do. She wants revenge.
Why can't she believe me? I didn't kill his dad. Samantala, Marizel's POV. Hindi pa nga ako handa magpakasal. Kung anong sinabi ko na nakarang gabi kay Monster ay wala sa isip ko yun. Hindi ko akalaing tototohanin niya yun. Kinaumagahan ni may wedding planning na kaagad na nasa mansyon. At hindi ko alam kung bakit nakaya kong ipahiya si Monster sa harap nito. Gusto kong mag-sorry pero nang puntahan ko siya sa basement ay wala na sila dun. Ang sabi ng iba pa niyang tauhan, nagmadali raw tong umalis. Kinausap ko rin si Manang pero tila ayaw niya akong kausapin. Nagalit din na ba si Manang sa akin? Nasaktan ko ang damdamin ng alaga niya. Hindi ako mapakali. Halos paikot-ikot na ako sa loob ng silid ni Monster. Hindi rin ako makatulog. Bigla ako na-guilty dahil sa ginawa ko kanina. Napahiya ako ng sobra si Chito. Ngayon ko lang na-realize ang lahat. Nakakaya sa party ni Chito ang ginawa ko. Siguro ngayon galit na siya sa akin. Narinig ko pagbukas ng pintuan kaya napalingon ako. Sa wakas, si Chito na ang pumasok at nagkatinginan kaming dalawa. Halata sa mga mata niyang lasing. Napalunok ako sa klase ng tingin niya sa akin. Sumama ang tingin niya sa akin na para bang lalapain niya na ako ng buhay. Chito, Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil sa bilis ng lakad niya. Pero saan niya ako nahilat agad na isinandal sa pader. Napapikit ako sa sakit ng likod ko dahil sa lakas ng pagtulak niya sa akin. Gusto ko lang Hindi ko na naman natapos ang sasabihin ko dahil kinuyumos na niya ako ng halik. Halik na mapagparusa. Is this all you want? Singhal niya at napapikit ako. Ayaw mo pakasalan kita dahil gusto mo ng ganito? Gusto mong ginagamit ka lang sa kama? Gusto mo yung pinaparusahan ka? Galit na sabi niya sa aking pagmumukha. Isang malakas na sampal ang ginawa ko sa kanya. Tumabingi naman ang kanyang mukha. Kinigat niya ang kanyang labi at tumigting ang kanyang panga. Humarap siyang muli sa akin. This is all you want, right? Pagkatapos siyang sabihin yan, ikiniyumos niya agad ako ng halik. Kinigat niya ang labi ko. Feeling ko dumugo yun sa lakas ng pagkagat niya. Isang persahang pagtulak sa kanya naman ang ginawa ko pero hindi ko magawang itulak siya. Dahil kahit lasing siya ay mas malakas pa rin siya sa akin. Chito, ano ba? Lasing ka. Please, tama na. Pagmamakaawa ko. Pagkatapos siya akong maras na halikan ay tinitigan naman niya ako. Sa isang iglap, naglakbay ang kamay niya sa suot kong pantulog. Winasak niya yun ang buong persahan. Galit na galit at nagmamadaling winasak ang pantulog ko. You deserve this! Galit na sabi niya pagkatapos niya wasakin ang suot kong pangitaas. Dahil wala akong suot na bra ay nakalantad na ang dibdib ko sa kanyang harapan. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Muli na naman niya akong sinunggaban. Sinunggaban niya ng halik ang dibdib ko. Pinisil pa niya to ng malakas at halos mapaigik ako sa ginawa niya. Sa pagkakataon na ito'y persahan niya na namang hinubad ang pajamas ko. Strip! Galit na bulyaw niya. Naamoy ko pa ang alak sa hininga niya. Tuloy na nga niyang nahubad ang pajama ko at patuloy naman ang pagluha ko dahil hindi ko lang akalaing aabot kami sa ganito. Dahil sa ginawa ko sa kanya ay labis ang galit niya sa akin. Why are you crying? Ito ang gusto mo, di ba? Ayaw mo ng commitment? Ito lang ang gusto mo. Ang pagsawaan ka sa kama. Ang pinakamagandang revenge, Marizel. Muli niyang inangkin ng dibdib ko. Ang kamay niyang kung saan-saan na rin napapadpad. Napaday ako sa persahan niyang paghalik sa akin. Hindi lang isa kundi dalawa. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pagigigil. At ang sakit na nararamdaman ko ngayon sa ginagawa niya. Hindi ungol kundi pag-angal ang nagmula sa bibig ko. Kiniligkad niya ako balapit sa kama at hindi ko akalaing magagawa ito sa akin ngayon ni Chito. Kahit pagalit siya sa akin, wala sa isip ko o sa paniginip na gagawin niya sa akin to. Pwersa niya akong tinulak sa kama. He unbuckled his belt at sinunod niya naman ang pangitaas niyang suot kasunod ng paghubad niya sa lahat ng kanyang saplot. Tinitigan niya ako ng masama. Abot ang kaba na naramdaman ko. Chito, wag mong gawin to. Lasing ka kaya mo nagagawa to. Please, itigil mo to. Pagmamakaawa ko. Napaatras ako sa headboard ng kama at halos takot ang nararamdaman ko sa mga oras na to.
Ibang Chito ang nasa harapan ko ngayon. Talaga palang halimaw siya kapag nagalit. Hindi mapipigilan ang galit niya. You hurt me, Maricel. Ikaw palang ang nakakagawa sa akin na pahiya ako. So don't beg me now. I give you everything but you managed to embarrass me. Hinila niya ang pa ako palapit sa kanya. Pinaghiwalay niya ang aking mga hita. Alam kong dahil sa kalasingan niya kaya nagagawa niya to. Tell me, why don't you want to marry me? I formally proposed to you but in the end, you will only embarrass me? Sabihin mo sa akin, Maricel. Masaya ka ba dahil napahiya mo ako? Pinisil niya ng mariin ang binti ko at napaikik ako. Halos bumaon ang kanyang kuko dahil sa higpit ng pagdiin nito. Baka kinabukasan ay puno na ako ng pasa dahil sa mga ginagawa niyang mariin na pagpisil sa mga parte ng katawan ko. Hindi pa kasi ako handa. I'm sorry. Umiiyak na sagot ko at hingi ng sorry sa kanya. Pero sa kama, handa ka. Bakit pa nga bakit napakakasilan kung pwede naman kitang ikama kahit anong oras na gusto ko? Para kang babaeng parausan. Babaeng ginagamit, pinagsasawaan lang. Wala kang pinag-iba sa mga mababang uri ng babae. You know what? I respect you. But now, it looks like it doesn't happen. Walang tigil sa pag-agos ang luha ko sa sinabi niya. Bakit ako nasasaktan? Bakit nasasaktan ako ng ganito sa mga pinagsasasabi niya? Ito naman ang gusto ko, di ba? Ang mapahiya siya. Pero di ko akalain ganito pala siya kapag nagalit. Kung mahal mo ko, hindi mo magagawa sa akin to. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Kahit gas-gas na ang salitang yun ay sinabi ko pa rin. Bigla siya napatitig sa akin at sa di ko inaasahay umalis siya sa ibabaw ko. Isa po ang kanyang noo habang nagpaikot-ikot to sa harapan ko. Hinila kong kumot at itinakip sa aking hubad ng katawan at patuloy pa rin ang pag-iyak ko. Itinuro niya ako. Maricel, you have reached my patience. Agad na pinulot niya ang kanyang mga saplat sa sahig at isa-isang sinot ang mga to. Walang salitang iniwan niya ako sa loob ng kwarto. Padabog pa niyang sinarado ang pinto. Hindi naman ako nakatulog sa kakaisip sa nangyari kanina. Tinigmasdan ko ang sarili sa salamin. May mga pasa ang katawan ko, sa braso ko at sa aking binti. Wala akong ibang magawa kundi ang umiyak sa harapan ng malaking salamin. Hindi ko akalain ganito pala ang kahantungan sa ginawa ko sa kanyang pagpapahiya. Hindi na muling bumalik si Chito. Hindi ko alam kung saan siya natulog. Siguro bukas o makalawa ay paalisin niya na ako. Kakagising ko lang. Anong oras na ako nagising? Ilang araw na rin simula nang magalit sa akin si Chito at sa araw na yon hindi ko siya nakikita. Kapag bumababa naman ako, hindi ako kinakausap ng mga tao sa ibaba. Lalong-lalo na si Manang. Galit ba siya sa akin? Si Dina naman ay nakauwi na. Kaya wala akong makausap at para akong hangin sa mansyon na to. Dinadaanan-daanan lang. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang bunga ng pagpapahiya ko kay Chito. Ganito pala ang naging kapalit. Namiss ko yung dati. Dahil sa pag-iisip ko hindi ko napansin na may kumakatok pala sa pintuan ng silid na to. Pasok! Sigaw ko. Agad na bumukas ang pinto. Ang mga maid ni Chito ang pumasok. Ang sabi po ni boss, ayusin niyo na po ang mga gamit at ililipat na raw po kayo sa ibang silid. Natulala ako. Nasaan si Chito? Tanong ko sa mga to. Ang sabi ni boss, bawal daw siyang istorbohin ng kahit na sino. Sagot naman ng mga to. Silang lahat ay nagbago. Hindi ako sanay na ganito ang trato nila sa akin. Inayos ko ang mga gamit ko para ihanda sa paglipat ko sa ibang kwarto. Tinulungan na nila ako. Pagkatapos ay binuhat na nila ang mga gamit ko. Buhat ko ang maleta na may laman ng mga damit ko. Nakasunod lang ako sa mga to. Hindi ko akalaing papasok sila sa isang maliit na kwarto at mukhang hindi pa tumalinis. Dahil pagpasok ay bumungad kagad sa akin ng mabaho sa ilong ko. Dito ang silid ko. Pagtataka ko at halos hindi ako makapaniwala. Tumango lang ang isang maid. Pinasadaan ko ng tingin ng aking magiging silid. Isang maliit na space at mukhang hindi pa nalilinis. At hindi rin pinalitan ng bedsheets. Nagtakip ako ng ilong dahil naamoy kong alikabok na pumapasok sa ilong ko. Napaubo pa ako hanggang takip ko ang aking ilong. Sinubukan po namin itong linisin pero pinigilan po kami ni boss. Pasensya na.
Biglang bulong sa akin ni Estela. Naintindihan ko. Tanging sabi ko. Napalingon ako sa may pintuan ng mayroong tumikhim. Nagtamang aming paningin pero nauna siyang bumawi ng kanyang paningin sa akin. I miss him badly. Ang tanga ko kasi. Leave her alone. Let her learn on her own feet. Seryoso na saad ni Chito sa kanyang mga maid. Isa-isang tumungo ang mga maid at isa-isa rin na lumabas. Pero bago pa sila makalabas ay nagsalita muli si Chito. Huwag niya siyang tutulungan sa mga gamit niya. Hayaan niyo siya dahil simula ngayon magiging isa na rin siya sa inyo. Seryosong saad nito. Umalis na rin to kasabay ng mga maid pagkatapos ng ilang minuto. Nagmadali ako lumabas para habulin siya. Hindi naman ako napigo dahil naabutan ko pa siya. Hinawakan ko ang kamay niya at tumigil siya sa paglalakad. Humarap sa akin at wala akong maapuhap na sasabihin kaya nanatiling nakaawang ang labi ko. Baka sa kanyang mukha ang walang emosyon nitong mukha na humarap sa akin. Ibang-iba doong hindi ko pa siya napahiya. Do you have something to say? Malamig na tanong niya. Inais ko ang sarili at lumunok ng ilang beses. Pagkatapos matapang ko siyang hinarap. Why are you doing this to me? Inis at tanong ko sa kanya talos lumakas ang boses ko. Mas lalo pa siyang humarap sa akin then he laughed sarcastically. What, Maricel? Inaasahan mo bang ganun pa rin sa dati ang buhay mo? Tinanggihan mo ang offer ko, Maricel. Why would you still be lady in this house? Hindi naman kita kaano-ano. Now, face the consequences of your rejections of me. Mariin na sabi niya. Napanganga ako sa sagot niya. Starting now, you are also one of my maids. Dagdag pa niya. Hindi pa nga ako nakakabawi sa sinabi niya mas salong umawang ang labi ko. Gagawin mo kung ano ang ginagawa ng mga maid dito sa mansyon ko. Kung hindi mo kaya dahil spoiled ka, it's your problem, not mine. Iniwan niya na akong tulala sa kinatatayuan ko. Hindi ako nakapagsalita. Inayos ko ang sarili para balikan ang iba ko pa nagamit sa silid ni Chito. Hindi na ako kumatok dahil alam kong wala dito si Chito. Hindi naman tutuloy sa kwarto niya yun dahil alam niyang papasok pa ako rito dahil nandito pa rin ang iba kong mga gamit. Pagpasok ko, isang tinig ng babae ang naririnig ko mula sa banyo. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa narinig ko. Isang tinig ng babae tumatawa. Sumunod naman ang tawa ni Chito sa loob ng banyo. Tinakpan ko ang aking tenga. Ayaw ko ring marinig dahil nasasaktan ako. Bakit ka ba nasasaktan, Maricel? Hindi mo siya mahal, hindi. Binilisan ko na ang pag-aayos sa mga gamit ko. Habang nag-aayos ako ay hindi ko maiwasang hindi mapalingon sa pintuan ng banyo. Ano kayang ginagawa nila sa loob? Sino kaya ang babaeng kasama ni Chito? Nagalo-halo na ang nasa isip ko. Hindi ako makafocus sa pag-aayos sa mga gamit ko dahil sa halinghing mula sa loob ng banyo. Gusto ko silang sigurin pero anong karapatan ko? Wala akong karapatan. Tinanggihan ko ang lalaking inalok na ako ng kasal pero nagawa ko pang tumanggi. Ang boba ko. Ngayon ko lang na-realize ang lahat. Natapos ko nang ayusin ang lahat ng gamit ko kaya handa na akong lumabas. Bago ako nakakabang patungo sa pinto ay bumukas ang pintuan sa banyo. Lumabas mula doon ang isang babae nakatapis lang ng tuwalya. Nagkasalubong ang tingin naming dalawa. At hindi ko naiwasang pasadaan siya ng tingin. Bigla ako nanlit sa sarili dahil sa magandang babae na nasa harapan ko. Babe, may babae dito sa loob ng silid mo. Sigaw nito. Sumunod din naman na lumabas si Monster at nakatapis din to ng tuwalya. Nagkasalubong din ang tingin namin. I don't mind her. She's just a maid. Sagot ni Chito at hinapit nito sa bewang ang babae. Bumaba ako ng tingin. Hindi ko pala kayang makitang may ibang hinahawakan si Chito. Hindi ko kayang iba na ang nilalambing niya. Iba na ang nilalaanan niya ng oras niya. Iba na rin ang tinatrato niyang prinsesa. Bago pa man tumulo ang luha ko sa kanilang harapan, tumalikod na ako para lumabas. Dahil hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita silang sweet sa isa't isa. Ang sakit pala. Dati hindi ko pinahahalagahan yun. Pero hindi ko akalain ngayon ay mamimiss ko ang lahat ng yun. Lahat ng ginagawa ni Chito sa akin, lahat ng yun miss na miss ko na. Tuloy nang tumulo ang luha ko na makalabas sa silid niya. Nagmadali ako humakbang para marating ko kagad ang kwarto na pinaglipatan ko. At doon ko binuhusan lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko akalaing mararamdaman ko to ngayon.
Hindi ko akalaing nagkakagusto na pala ako kay Chito na dati ibinabaliwala ko. Mabuti na lang at napagkasya ko lahat ng gamit ko sa isang lagayan. Hindi ko na kailangan bumalik pa sa silid na yon. Pakiramdam ko'y tinutusok ako ng ilang libong karayom. Hindi ko na malay na kaidlip na pala ako at pagkising ko'y nasa harapan ko na si Manang. Napabalikwas ako. Ayos ka lang ba rito? Tanong kagad ni Manang. Bakas sa pag-aalala sa mukha nito. Huminga ako ng malalim. Ayos lang po ako rito, Manang. Maayos naman po ang silid na to, kulang lang to ng linis. Hayaan niyo po at maglilinis ako mamaya. Umupo sa tabi ko si Manang. Pasensya ka na, Iha, hindi kita matulungan kanina. Hindi rin naman kita natiis. Noon nalaman kong tinanggan mo si boss. Labis ang galit ko sa'yo. Pero ano bang magagawa ko? Sadyang mabilis ako maawa pagdating sa'yo kaya andito ako at sinasamahan ka. Niyakap naman kagad ako ni Manang. Akala ko tuloy na nga niya akong hindi papansinin. Namiss ko kayo, Manang. Ganti ko na yakap sa kanya. Pagkatapos ng madamdami naming tagpo ay sumama na ako sa kanya palabas. Niyaya niya akong kumain. Kanina pa nga tumutulog ang tiyan ko dahil sa gutom. Wala kasi akong ganong kumain. Pagdating sa dining table ay nakahanda na ang mga pagkain doon. Kumain ka na habang hindi pa bumababa si boss at ang babaeng kasama niya. Biglang nagbago ang reaksyon ni Manang nang bagitin ng babaeng kasama ni Monster. Umupo ako sa pinakadulo at hindi ko pa man nagagalaw ang pagkain na nasa aking harapan. Dumating naman sila Chito. Narinig ko ang boses ng babae. Hanggang ngayon nandito pa rin pala ang babaeng to. Babe, may kasabay pala tayong kakain. Sigaw nito. Sumunod naman ng mga yapak na narinig ko. Biglang tumahimik ang paligid at naramdaman ko na lang na nasa harapan ko na silang dalawa. Napatingala ako. Sino nagsabi sa'yo na sasabay kang kakain sa amin? Yun kaagad ang bungad sa akin ni Monster. Napapikit ako at naramdaman ko ang pagkahiya sa sinabi niya. Iba na nga palang sitwasyon ngayon. Tumayo ako para hindi na makipagbanghayan pa. Aalis na lang ako para wala na siyang masabi pa. Aalis na lang ako. Nakayuko kong sabi. Paalis na lang ako nang humawak sa braso ko. At napalingon kagad ako. Hinawakan ni Chito ang braso ko. Hindi ka aalis. Serve us here. Malamig na utos ito sa akin at natigilan ako. Walang emosyon ng mga mata ni Chito. Naninibago ako sa kanya. Wala na ang dating Chito Jackson na sobrang pinahalaga at tinuring ako na maayos. Nagsimula na silang umupo at hindi ko na sila tiningnan. Lumapit ako kay Manang at nag-aayos ako sina't nagliligpit ng mga pinggan. Kung alam ko lang na mapapaaga na baba sila, hindi na lang sana kita niyaya dito. Bulong sa akin ni Manang. Ano pong gagawin ko, Manang? May ipapahatid pa po ba kayong pagkain sa mesa? Tanong ko dito. Pinunasan ni Manang ang kanyang kamay. Ako na magdadala nito sa kanila. Kinuha niya ang 2 juice at inagaw ko na yung kay Manang. Ako na ang nagkusa na magdala nun. Ako na, Manang, kaya ko na to. Sigurado ka? Yes, Manang, kayang-kaya ko na to. Nagtamsa pa ako sa kanya at naglakad na rin ako para ihatid ang kanilang juice. Nilapag ko yun sa kanilang harapan. Inuna ko kay Monster at sunod naman sa babae niya. Hindi ko pa nailalapag ang juice ng babae na bigla niya nalang sinagi yun sa kamay ko. What the hell? Tili nito at alam ko naman na sinadya niya yun. Pinunasan niya ang konting nabasa sa kanyang tibtib. Tingnan mo dahil sa kalampahan mo nabasa pa ako. Sigaw niya sa akin. Muntikan ko na siyang irapan at pakitaan ng totoo kong ugali. Nagtitimpi lang ako. Pasensya na. Sarcastic akong sabi. Sinilapan ko si Monster at nakatingin lang sa aming dalawa. Wala ba siyang balak na awatin ng babae niya? Talagang panonoorin niya lang kami? Babe, look! What you did to me? Maarting sumbong pa niya kay Monster at nakatingin lang sa amin si Chito. Leave. Walang emosyon na sabi ni Chito. Alam kong ako ang sinasabihan niya. Umalis na lang ako sa kanilang harapan at bumalik sa kinaroroonan ni Manang. Bigla na lang ako nahilo nang tumalikod ako sa kanila at sapo ko ang aking noo. Okay ka lang ba, Iha? Inilalayan ako ni Manang na umupo. Siguro dahil sa gutom kaya nahilo ako. Hindi pa kasi ako kumakain at hindi natuloy ang pagkain ko kanina dahil dumating ang 2.
Ay naku, kumain ka na ba na bata ka? Pag-aalala ni Manang at umiling-iling ako. Agad na umalis sa tabi ko si Manang. Pagbalik niya ay may dala na siyang pagkain. Natatakam na sinunggaban ko ang pagkain na dala ni Manang para sa akin. Ay, bakit kasi hindi ka pa kumakain? Sana hindi mo na lang hinatid ang juice at kumain ka na lang. Sermon ni Manang sa akin. Napakaarte naman ng babaeng yun. Mas gusto kita para kay boss. Di ko alam kung saan niya nakuha ang babaeng yun. Dagdag pa nito habang patuloy lang ako sa pagkain. Maganda siya, Manang. Wala sa sarili na sabi ko kaya siguro gusto siya ni Monster dahil maganda naman talaga ang babaeng yun. Hay naku, saan naman ang ganda kung wala naman sa lugar ang pagkaarte? Nakita ko ang ginawa niya kanina. Huwag mo nang ipagkaila. Sinadya niya yun kaya natapon ng Diyos sa kanya. Buti nga sa kanya. Asar na sabi nito. At natawa na lang ako sa reaksyon ni Manang.